At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito, isang D20 na mag. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa tapan ko at sa mga nag-share ng aking mga ina-upload. Markingan muna natin dito sa tapat ng kanyang pito. Kung naalala nyo mga agulong, may in-upload po tayo rito na isang D20 rin na mugs. At itong ngayong customer natin ay isang D20 rin po. Ang pagkakaiba nilang dalawa, yung una nating in-upload mga agulong ay doon po sa ibabaw. Ngayon dito naman po tayo sa ilalim, or tinatawag na reverse mounting, or tinatawag din nilang offset mga kagulong. Yung nakaraang in-upload po natin ay isang D20 rin po yun. Sa ibabaw naman po ang pagbabaklas noon. Madali lang naman talaga tandaan yan mga agulong kung reverse mounting or sa ibabaw or yung normal na pagbabaklas natin. Malimit kasi tayo sa mga mugs ay sa ibabaw po tayo nagbabaklas. Bibihira kasi yung mga ganitong mugs, yung mga offset or reverse mounting. Ang pakakatandaan nyo lang lagi dyan sa mga D20 or sa mga 16, 17, yung mga diameter niya sa mugs, kung saan po yung pinaka mababaw or pinakamaliit. Doon po tayo magbabaklas or mag-i-install ng gulong. Dumako naman po tayo sa nakabutas sa gulong ng ating customer. Isa po siyang tornilyo mga kagulong. Ang gagawin ko po rito mga agulong, lilinisan ko muna po ito. At lalagyan ko po yan ng isang tire plug kasi gawa ng malaki-laki rin po ang nakabutas sa kanyang gulong. Kung hindi ko po lalagyan ng ganito ang kanyang butas, mangyayari po kasi sa ating patch na ilalagay dyan, pwede siyang itulak ng pressure at pwede rin pasukin yung butas ng tubig or mapasakan siya ng bato. Kaya nga po dapat sa mga malalaking ganito na butas ay kailangan po natin lagyan ng kahit man lang na yung ginupit-gupit na interior, ilalagay mo rin dun sa pinaka tools kit na pampasak ay pwede po yun. At sa akin, ang ginagamit ko po talaga dyan ay isang tire plug na rin para hindi na po ako magugupit-gupit pa ng interior. Dito tuluyan na nga po natin kagulong na nilagyan ng tire solution. At hinangin na nga po natin yan para mabilis matuyo. Ito yung mga agulong, yung patch na yan kasi ordinary lamang yan. Pag yan ay hindi mo nilagyan ng pasak doon sa pinakabutas niya, pwede po siyang itulak po siya ng pressure. Ano po? Kasi kahit sabihin natin goma yan, pag may pressure yan, malakas din ang pressure sa loob or ano niyan, nagbabounce yan, mapupunit po ang pinaka-center niyan. At doon po siya lulusot ang hangin. Pwede siyang butasin ng hangin or pressure. Kaya ugaliin po natin sa mga malalaking butas, maaari sana ay lagyan nyo muna ng pamasak or yung sinasabi ko kanina na interior na ginupit-gupit at pwede magkasya sa doon sa toolkit natin. Dito tuluyan na nga natin tinanggal yung naka-usli doon sa kanyang gulong na pinasak natin na tire plug. Pag hindi po natin nagupit yon, malaking possible po siya na matanggal din gawa ng pag umandar na po ang sasakyan, mapipwersa po yan ng pag-andar. Dito mga kagulong, tuluyan na nga po natin kinakabit. At sinilip ko nga po dyan kung saan yung banda ang pito, may marking nga po tayo dyan para hindi natin ibang posisyon ang gulong na ito. Kasi ang ganitong mga mugs ay talagang nakabalance po yan. Or mas maganda talaga, yung dating posisyon niya, yun din dapat ang ilagay natin para wala pong masabi ang ating customer. Dito mga kagulong, tuluyan na nga po natin hinanginan at hanggang dito na lang. Maraming salamat po.